Ang magandang babae ay nagsuot ng sexing damit sa loob ng kwarto. Sa harap ng tanga, nagsuot pa siya ng sexing medyas. Pagkatapos, tinanong niya ang tanga niyang asawa kung gusto ba niya. Pero ang tanga ay hindi talaga naiintindihan ng damdamin ng lalaki at babae. Ang akala lang niya ay naglalaro ng isang laro ang magandang ate. Ang magandang babae ay malungkot din. 5 taon na silang magkasama pero malinis pa rin ang kanyang katawan. Pagkatapos, ang magandang babae ay umiiyak din. Sinabi niya sa tanga na magpapakasal na siya, dahil sa kapangyarihan ng panganay ng pamilya Dang. Kailangan niyang magpakasal dito para makalis sa krisis pinansyal ng pamilya Su. Pagkatapos, binigyan ng magandang babae ang tanga ng isang bahay, para magkaroon siya ng maayos na buhay. Nakita ang magandang babae na nagpalit ng damit pang kasal at naghanda para sa kasal. Pero ang bayaw at ang kanyang kasintahan. Ngunit pinigilan niya ang tanga. Sinabi nila na ang panganay ng pamilya Dang at ang ate ang talagang bagay sa isa't isa. Hindi tulad ng lokong ito na puro putik lang. Kahit na pinigilan sila ng magandang babae matapos marinig ito, nagkaroon pa rin ng pagnanais na pumatay ang bayaw. Sa huli, umalis ang magandang babae na may luha matapos disiplinahin ng kapatid. Dinala ng 2 bayaw ang tanga sa isang abandonadong pabrika. Hindi na kinuha ang titulo ng bahay na ibinigay ng asawa niya, kundi sinuntok pa ng malakas ang tanga. Pagkatapos, inutusan niya ang nakababatang kapatid na alagaan ng mabuti ang tanga at umalis na, at hindi nabigo ang nakababatang kapatid. Sa huli, pinatulog niya ang tanga. Dumating na ang 60 taong siklo ng muling pagkabuhay. Nabuksan ang mga alaala. Ako ang dakilang demonyo ng walang hanggang gabi. Isang berdeng liwanag ang biglang sumiklab sa kalangitan. Pagkatapos, biglang lumitaw ang tagapagtanggol na dragon ng tanga. Sabi nila, kapag nakita mo ang dragon sa taon ng dragon, hindi ka na maghahirap. Pagpapalain ka ng dragon at mawawala ang iyong mga utang. Magkakaroon ka ng maraming kayamanan. Sa susunod na segundo, kahit ang Emperoress na nasa malayo, pati na rin ang pinuno ng Jenny Pavilion at ang pinuno ng Tianxi Mansion. Halos sabay-sabay nilang naramdaman ng paggising at pagbabalik ng kanilang guro, at inutusan ng kanilang mga tauhan na pumunta at magbigay galang. Ngunit ang nakababatang kapatid ay hindi pa rin alam kung buhay o patay. Akala niya ay baliw na naman at nagsasalita ng walang katuturan. Habang naghahanda siyang umakyat para disiplinahin siya, kayo mga hamak na langgam. Tamang-tama para maging sustansya ko. Sa oras na ito, ang pamilya Dang na pinilit ang magandang babae na magpakasal muli. Ang magama ay nakaluhod sa harap ng matandang ninuno ng pamilya Dang. Sa harap ng matandang ninuno na nasa kalagitnaan ng pagiging immortal, ang pinuno ng pamilya Dang ay hindi man lang maglakas loob na itaas ang kanyang ulo, upang hilingin sa kanya na dumalo sa kasal ng kanyang anak. Hindi nila alam na ang kanilang matandang ninuno na tulad ng isang Diyos. Dati rin ay isa lamang alipin sa tabi ng dakilang gabi. Nang maramdaman niyang nagising ang kanyang guro, hindi siya nagaksaya ng oras at agad na pumunta upang lumuhad at magbigay galang sa kanyang guro, ang matandang ninuno ng pamilya Dang, Jiang Mengxiang. Nagbigay galang sa kanyang Panginoon. Bumangon ka na. Opo, Panginoon. Nagbago na ang panahon. Ang pagbabago ng panahon. Hindi ko akalain na ang dating maliit na batang babae ay naging kalahating Diyosa na. Kung wala ang amo, walang Mengxiang at ang kasalukuyang kalagayan ng pamilya Dang. Kung hindi dahil sa paggabay ng amo, nandito pa rin si Mengxiang ngayon, ay isang hamak na ampon pa rin. Ang pamilya Dang ay wala pa rin, kundi mga ahas at insekto na gumagapang sa lupa. Ang pamilya Dang ay yumuyuko at naglilingkod sa inyo. Ito ang kapalaran ng pamilya Dang. Mukhang ang mga turo ko noon, hindi mo nakakalimutan. Oo, Jiang Mengxiang, mahusay mong naturuan ng iyong mga ina ko, na nagtatangkang agawin ng aking asawa. Ano, ang kasalukuyang pinuno ng pamilya Dang. Si Jiang Shengzhou, anak ni Jiang Linhai, ay umaabuso sa kanyang kapangyarihan, at pinipilit ang aking asawa na magpakasal sa kanya. Ang ganitong kagandahan, ang pamilya Dang sa bawat henerasyon, ay mga alipin ng dakilang Panginoon ng mga demonyo. Libu-libong taon na hindi nagbabago. Ang ina po ng mga alipin na ito, ay naglalakas loob na pagnasaan ng aking asawa. Tunay na karapat-dapat sa kamatayan. Mengxiang, dalhin mo siya dito agad. Magbigay galang sa amo, at humingi ng tawad sa amo. Hindi na kailangan. Maghanda ka ng siyang naantas ng handog pangkasal. Tipunin ng mga makapangyarihan sa buong bansa para magkita. Gusto kong ibigay kay Su Hangxi isang marangyang kasal. Sa kasal, ang mga utang at galit, ako mismo ang mag-aayos. Oo, Panginoon. Hindi ko mapigilan ang alikabok. Sorry Lu Chen. Naniniwala ako. Maiintindihan mo ang aking mga dahilan. Hindi ka matatawa. Patawanin mo rin ako. Mismo pa ba yung tanga? Ikaw talaga ay isang kaakit-akit. Ang pamilya Dang ko ay isang kilalang pamilya. Humingi ng kamay mo sa kasal pero tinanggihan mo. Magpakasal ka sa isang tanga. Kahit gaano ka pakataas noon, hindi ka na nagmamakaawa sa akin ngayon. Ano ito? Iniingatan mo pa rin ang singsing ng tanga. Bitawan mo. Jiang Shengzhou. Ikaw ang pumilit sa akin na magpakasal sa'yo. Ikaw ay walang hiya at masama. Sa puso ko, wala ka lang kumpara kay Xiao Chen. Akala mo pa, na ikaw pa rin ang mataas na, magandang CEO. Sinasabi ko sa'yo, ikaw ay isang kaakit-akit, na pangalawang kamay.
Hindi kita hinahamak. Nagpakasal ka sa tanga. Nakikita kita. Nambobola ka niyan. Mabuti naman at naiintindihan mo. Makontento ka lang. Ang matandang ninuno ng pamilya Zhang ay nasa kalagitnaan na ng pagiging immortal. Kamakailan lang, si Zhang Xiao ay tumahimik ka. Isang napakalaking karangalan. Maraming kilalang tao ang gustong makipagkaibigan sa pamilya Zhang. Hindi tulad ng tanga. Isang walang silbi. Iyan ay pagbigay halaga sa'yo. Su Mingshen. Kahit ano pa siya, bayaw mo pa rin siya. Bayaw. Siya ay isang palamunin. Bakit ko siya tatawaging bayaw? Si Zhang Xiao ang tunay kong bayaw. Su Hangxi. Sa aking kasal. Lagi mong binabanggit ang tanga na yon. Binabastos mo ako sa harap ng lahat. Ay, Zhang Xiao. Zhang Xiao, huwag kang magalit. Papatayin ko ang tandang ito ngayon. Tinalayas ng bahay. Mabuti naman at naiintindihan mo. Hindi ako sang-ayon. Itay. Si Xiao Chen ay walang kakayahang mag-isa. Paano siya mabubuhay kung aalis siya sa pamilya Su? Tumahimik ka. Ang pamilya Su. Pinakain at pinatuloy siya dito ng 5 taon. Sapat na ang kabaitan ng pamilya Su sa kanya. Hangxi. Ganito. Kailangan mo lang palayasin ang tanga na yon. I let bygones be bygones. Walang posibilidad. Hindi ako susuko sa kanya. Ang cute mo. Ayaw mo ng mabuting usapan. Gusto mo ng parusa. Tama ba? Atali mo siya para sa akin. Kung siya ay nasugatan. Gusto ko kayong lahat na mamatay kasama niya. Hindi ka ba pinayagan ni Yu Chen? Bilisin mo ang pag-alis. Han Shi. Hindi ko malilimutan ang iyong kabutihan. Susunod, ako naman. Aalagaan kita. Ha ha ha. Narinig niyo ba lahat? Sinabi ng gabo na ito na aalagaan niya ang kapatid ko. Susunod, ako naman. Si Zhang Xiao. Ngunit siya ay mula sa pinakamahalagang pamilya sa Jiang City. Alalay ng mga immortal. Pati na ang aming ninuno ay tinuruan ng mga immortal. Pumasok sa mundo ng semi-immortal. Walang hanggang biyaya. Sa buong Jiangcheng. Siya ay parang Diyos na nagtatago sa likod ng ulap. Kung saan ka kailangan para protektahan ako. Kayo. Tama. Siya ay isang tanga lamang. Halika tanga. Pakainin kita ng cake. Ako ang kakain. Kung hindi, sino pa ang kakain? Hehe, kain tayo ng cake. Ayaw ni Chase Lu. Nagtatangka ka bang tulungan siya? Ang pamilya mo ay malulugi. Lahat, magsilbing bantay. Ang taong ito ay handa ng kainin. Halika. Tanga ka. Ikaw. Bitiwan mo ang anak ko. Bitiwan. Bitiwan mo. Paano naging mali ang pagkakaintindi ng tanga na ito? Nagtatangka kang insultuhan ng iyong master ng pamilya Su. Baka wala ka ng magandang araw sa hinaharap. Tanga, may lakas ka bang biruin ako? Ikaw ay tumingin sa baybayin. Kaya dapat alam ninyo. Hindi ba kulong ang tanga kapag pumatay? Hay, itong tanga. Hindi na siya tanga. Nagpapanggap lang siya. Oo, matagal ka nang okay. Gusto mo ako dito. Lu Chen, ikaw. Ibinalik sa akin. Lu Chen, ikaw. Sa mga taon na ito, pinahirapan kita. Ngayon ay Tengen. Ibibigay ko sa iyo ang buong mundo. Ang pinakamalaking kasal. Para sa lahat ng pinakamataas na tao sa Jido. Lahat sila ay magbibigay ng pagbati para sa iyo. Napakaganda. Lu Chen, ikaw. Kahit na nagpagaling ka, ano naman? Buksan mo ang iyong mga mata. Tingnan mo, Lu Chen. Ang kasalang ito. Ang tanging nagpapangalan ng kasalanan ito. Ang bawat tao na inimbita dito. Lahat sila ay mga kilalang tao sa Jiangcheng. Ikaw sa maraming henerasyon. Isang nilalang na hindi kayang tingnan ng mataas. Iyan nga, pati ang tagalinis dito. Mas mahalaga pa sa'yo kahit na sila ay mga hanggal. Ang mga bisita dito, hindi mo alam kung gaano kataas ang kanilang posisyon kumpara sa iyo. Anong kakayahan mo? Ikaw ang tinitingnan. Magsalita ng marangal sa harap ni Zhang Xiao. Katulad namin, mga kilalang personalidad sa Jiangho. Makipagkompetensya sa isang hanggal. Ito'y isang kahihiyan para sa atin. Ngayon ay makakadalo sa kasal ni Zhang Xiao. Ang yaman ay higit sa bilyon. Ikaw, isang hanggal. Hindi niyo maipapakita. Kahit 100 piso sa bulsa. Ano pa ang sinasabi mo tungkol sa malaking kasal? Gusto kong makita. Sino ang maaari mong imbitahin? Ikaw na hanggal. Nakikita ko. Siya ay maaaring mag-imbita ng mga pulubi lamang. At mga mangmang. At mga manggagawang bukid. Kayong mga langgam. Nakikita lamang ang bibig ng balon. Hindi nakikita ang langit at lupa. Ang kasal ng Panginoon. Maaaring dumalo lamang ang pinakamataas na may kapangyarihan sa siyam na lalawigan. Sila lamang ang may karapatang dumalo. At ikaw, batay sa inyong yaman. Kahit na nakaluhod sa harap ng pinto, wala kayong karapatan na manood. Hindi ko kayong magsalita ng walang kabuluhan. Ang pinakamataas na may kapangyarihan sa siyam na lalawigan. Ikaw ay taga-Sukami lamang. Isang hamak na alipin. May ganyan ka bang lakas? Ang tatlong malalaking puwersa. Lahat sila ay mga tagapaglingkod ng Panginoon. At ang mga pinakamataas na may kapangyarihan sa walong lupain.
Sumusunod lamang sa utos ng Panginoon. Ang sinasabi mo, ang yumaong ninuno ng pamilyang Jiang, ay isang alipin lamang ng Panginoon, at magiging tumila siya agad. Magpapaumanhin at magpapakumbaba. How dare you call it my home? Panginoon ng Lolo, Lu Chen, hinahanap mo ang kamatayan. Ako, nagpapakumbaba sa inyong pamilya Jiang. Bilang alipin, ilang taon nang may hirap, pagpapala sa inyong pamilya ng 500 taon ng kasaganaan. Ngayon, nilalabag mo ang pagiging alipin. Ako ang magpapabalik sa inyong pamilya Jiang. Ibabalik sa orihinal na anyo. Anong pinagsasabi mo? Dahil sa iyo lang ba, pagpapala sa aming pamilya Jiang? Ang aming pamilya Jiang ay nagbibigay. Halos katulad ka ng pulubi. Jiang Xiao. Mga salitang walang kabuluhan ni Lu Chen. Pakiusap kay Jiang Xiao na palampasin siya. Ikaw ngayon ay asawa ko. Ikaw ay nasa kasal ko. Paulit-ulit na tumutulong sa kanya. Naniniwala ka ba? Sa harap ng lahat, tinulugan kita. Jiang Shengzhou. Ikaw, isang taong humihingi ng awa. Ang mga alipin ng mga ina ko. Nagtatangkang isipin ng asawa ko. Ikaw ay dapat parusahan. Lu Chen, narito ka na naman. Anong kabaliwan ito? Kami ni Han Shi ay magiging asawa ni Jiang Xiao. Ito ay isang malaking biyaya. Sabi sa iyo, huwag magulo rito. Siya ay pumunta dito para magpapansin. Sasabihin ko sa iyo, sa buong buhay mo, hindi mo kayang maabot ang antas ng ate ko. Gusto ng palakang may puting balat kumain ng karne ng labahita. Hindi mo ba sinasabing ikaw ang amo ng bahay namin? Kaya mo bang magpakita ng ebidensya? Kung wala kang may pakitang ebidensya, huwag kang umasa na makalabas dito ng buhay. Jiang Shengzhou, hindi kita sinisisi kahit bulag ka sa katotohanan. Ngunit, alam mo ba, ang talaan ng angkan ng pamilya Jiang mo. Noong panahon na ang pamilya Jiang mo ay dukha, lahat sila'y sumusunod at nagpapakumbaba. Isang hakbang, isang pagluhod. Lahat sila'y nag-aalay ng kanilang buhay. Nag-aalay ng dugo para sa talaan ng angkan. Ang pangalan ng siyam na angkan, bilang patunay ng kanilang katapatan. At ang apelyido ng pamilya Jiang, ay bunga ng kanilang 79 na pagluhod. Hilingin ng biyaya mula sa kanilang Diyos. Paano naman mangyayari yon? At ikaw, isang taong humihingi ng awa, ang lahi ng isang alipin. Sino ang nagbigay sa iyo ng tapang, upang mambastos sa kanilang Diyos? Totoo nga na ito ay talaan ng angkan ng pamilya Jiang. Anak, paano mo naisip ang nakawin ang talaan ng angkan ng pamilya Jiang? Magnanakaw. Sila'y sobrang napastangan. Nag-aalay ng kanilang siyam na angkan. Kung hindi, paano naman ako magkakagusto? Ikaw na maliit na langgam na Jiang. Jiang, ang inyong pamilyang Jiang. Paano ito napunta sa kamay ng hanggan na ito? Ito ay peke. Anong lakas ng loob mo na ilagay ang iyong murang pangalan? Sa unang pahina ng pamilyang Jiang, hinahanap mo ang kamatayan mo. Ikaw ay ang ninuno ng iyong pamilya. Magluhod ka sa lupa ng 3 araw at 3 gabi. Ako lang ang makakapagpatawad. Ilagay ang aking pangalan sa unahan. Ito ay sa inyong pamilya ng Jiang. Napakalaking karangalan. Magaling ka talagang magdagdag ng drama sa sarili mo. Pati ang aking mga ninuno. Lumipat ang lahat. Wala akong pakialam kung ikaw ngayon. Totoo o peke, ininsulto mo ang angkan ng Jiang. Hindi sapat ang siyam na buhay para mamatay ka. Lu Chen, tingin ko ikaw ay totoong baliw. Ang pamilyang Jiang ay may malaking bawal sa kanilang angkan. Paano mo naisip ang manghimasok dito? Ang murang pangalan mo ay, nilalabag mo ang aming pamilyang Jiang. Ang pangalan ng aming pinuno, maaaring makipag-ugnayan sa langit, maaaring magdala ng katahimikan sa bayan, maaaring magdulot ng sumpa sa siyam na angkan. Kahit isang pagkukulang, magdudulot ng daan-daang kamatayan sa pamilyang Jiang. Kahit isang bahagi, libu-libong tao ng pamilyang Jiang ay namatay ng hindi maayos. Anong tapang mo na sunugin? Kaya mo bang panagutan ng mga kahihinatnan na ito? Nasunog na, wala nang atrasan. Ang peking pamilyang ito, walang kwentang kahihinatnan. May taong maglalakas loob na sirain ang pangalan ng guro. Sa gitna ng tag-init, nagbagsak. Pinangunahan ng 89 na pinuno ng Dacia. Daang libong hukbong bakal. Bilis na ng pagtulak, pumunta sa Jiangcheng. Sino ang maglalakas loob na insultuhan ng guro? Magutos sa walang gintong engkanto ng Kunlun. Agad na pumunta. Sa kopi ng Jiangcheng. Sirain ang pangalan ng aking guro. Ang mga nanlalait sa aking guro, walang kaluguran sa pagpatay. Humiling ng sinaunang simbolo mula sa aming paaralan ng langit, ang sumpang siyam na pagbagsak, sa kopi ng Jiangcheng. Ang pamilyang Jiang ay nawala. Maglalakas loob ka bang sunugin ang peking pamilya? Sirain ang pangalan ng sarili mong guro. Ang pamilya Jiang ay nawasak dahil sa iyo. Walang pag-asa sa pagbangon. Magpanggap ka lang. Isang peking pamilya. Ano ang magagawa ko kung sinunog ko ito? Ang iyong masamang pangalan ay maaari kong tapakan. Yan ang kasiyahan mo. Sa halip ikaw, hindi mo ba pinag-uusapan ang kasalan mo? Mga bisita mula sa 8 direksyon. Ang mga pinuno mula sa 9 na rehiyon ay darating ba? Nasaan sila? Bakit ka nagmamadali sa pagpapadala sa kamatayan?
hintayin ang pagtitipon ng mga maharlika ng Jizhou. Ito ang oras ng pagkausap ng pamilya Jiang mo. Ang magandang lahi na itinuro ni Jiang Mengxiang. Napakasama